Magbibigay lang po ako ng ilan sa mga mahalagang aral po natin bilang mga Seventh-day Adventist. Ang doktrina o papaliwanag tungkol sa salvation ay hindi po galing sa ating fundamental beliefs. At nakakalungkot na marami din ang mga nahihikayat na mga kapatid. Kaya nga sa akin pong topic doon sa South Central Luzon Conference ay What do Adventists believe about salvation? At ako po ay nagpapasalamat kasi napansin po ng iyan sa ating mga misyon at komperensya na kami sa grupo namin ay itinataguyod po namin yung mainstream. Sa katawagang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay hindi po lahat ng nagpapakilalang Seventh-day Adventist ay ang itinuturo ay yung mainstream po natin or yung doktrina, yung official doctrine natin. So, meron pong mga pastor din na nagtuturo ng last generation theology. Kung tutusin, parang andali nilang mapaniwalaan kasi nga, pagka tinanong po tayo kung maniligtas ka ba kung hindi ka susunod, sagot hindi, o hindi may kinalaman nga. Yun nga lang ay hindi yun ang paraan ng pagpapaliwanag ng ating fundamental beliefs. At ito, magbibigay po ako lang sa inyo ng ilan sa mga quotation para tayo po ay hindi ho madala kapag na-encounter po natin itong mga katulad na ganitong aral. So, meron po tayong mga aklat itong Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs na meron din pong edition na makikita nyo yung sa kabilang kulay ay yan yung bagong cover. Bukod po doon ay meron po tayong Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ito pong mga aklat na ito ang kinikilala maliban sa SOP, ang kinikilala ng Adventist na dapat po kukuhanan po natin ng ating pong ipinapaliwanag na aral. Bukod po dyan, meron tayong online, yung Ellen White State. Yan po ang website na kahit ano pong inyong itanong tungkol sa mga sulat ni Ellen White ay sinasagot po nila ng mga tao na nandyan. Pero huwag tayong malilito ng ating fundamental beliefs ay dito po nakasalig sa 28 fundamental beliefs ng Seventh Adventist at hindi po sa Ellen White State. Huwag po tayong magkamali dyan kasi mayroon pong mainit na nagtataguyod po ng LGT ngayon na nangangaral din sa Facebook. Ngayon, ito pong laman ng number 10, The Experience of Salvation. Babasahin ko po muna yung ilan sa bahagi po rito. Namili na lamang po ako kung papaano po binuo ang ating fundamental beliefs, mga kapatid. Ayan, dito po, Adventists believe about experience of salvation. Sabi po rito, rather it is thorough biblically based, Christ-centered exposition of what we believe. And the beliefs expressed are not the product of a studious afternoon. They presented more than 100 years of prayer, study, prayer, reflection, prayer. In other words, they are the product of Adventist growth in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Talagang hindi ho ito saglit lamang na pag-aaral. Matinding pagsusuri na may kasamang paulit-ulit na panalangin. At doon sa ating summary sa experience of salvation, ang sabi po ay ganito. In infinite love and mercy, God made Christ who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God. Led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ as substitute and example. This faith which receives salvation comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. So, ang ibig po sabihin po rito, mga kapatid, sa pahayag na ito, sa pamagitan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa ng Diyos itong si Kristo na hindi nabahiran o hindi nakakilala ng kasalanan ay nagmistulang makasalanan para sa atin. Ito yung substitutionary sa Bible. Merong substitutionary na noong una pagka nagkakasala ay naghahandog ng hayop. Yun yung hayop na yun kumakatawan sa ating Panginoon. So nagkapalit po, pinagpalit ang pagiging walang kasalanan ni Kristo, ibinihi sa atin
At mapapansin po niyo dito, sabi, lead by the Holy Spirit. We sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ. So, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, nadarama natin ang ating pangangailangan, kinikilala ang ating pagiging makasalanan, nagsisisi sa ating mga pagsalangsang, at pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Kristo, bilang kapalit at halimbawa. Ang pananampalatayang ito na tumanggap ng kaligtasan ay dumarating, tinatagalog ko lang siya, sa pamagitan ng banal na kapangyarihan ng salita, at ito ay kaloob ng biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pong mga na-experience ng tao ba't sumampalataya ay sa pamangunguna po iyon ng Banal na Espiritu. Kaya nga, kanina lang umaga pagbukas ko ng cellphone, kasi mag-download ako nung Sabbath School lesson, ay nadaanan ko sa Facebook mayroong bigla akong nabasa po doon, na mayroong post doon. Siyempre, yung pagtanggap ay bahagi ng kaligtasan. So, yung pagtanggap natin ay bahagi ng kaligtasan. Alam po ba ninyo mga kapatid, na sa ating fundamental beliefs, kahit na yung pagtanggap natin ay hindi natin part, kasi kaya mo tinanggap yun, kinilos ka ng Banal na Espiritu. Sabi ng iba, kung gawa pala ng Diyos lahat yun, dapat walang taong hindi tatanggap. Hindi. Kaya nga sabi dyan, lead by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgression, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ. Kung ating pong unawain mabuti yan, ini-exercise at pinapractice, ina-apply din natin yung free will. So, kapag ka nakinig ka o tumugon ka sa panawagan ng Holy Spirit, yun ay tatanggap. Pero ang pagtanggap na yun ay ginawa din po ng Panginoon sa magitan ng Banal na Espiritu. Ang purpose kung bakit gustong ipaunawa sa atin ng ganito ay para wala tayong maipagmalaki. Para wala tayong maipagmalaki, kung hindi ako tumanggap, hindi rin ako maligtas. Di ba? Pwedeng ipagmalaki yun maliligtas ba ako kung hindi ako tumanggap? Siyempre, bahagi ko yun. So yun ang dahilan kung bakit iniiwasan ng ating fundamental beliefs na yung response natin ay consider as human effort. Inilalagay lang natin sa tama kasi yung human effort, yung ating action ay hindi dagdag sa salvation. Kasi ang salvation buo na ibinibigay sa atin. Tatanggapin lang natin siya, hindi natin dadagdagan. At doon po nagkakaroon ng problema yung iba. Kasi ang akala nila, pagka tinanggap yung salvation, meron kang contribution. Hindi. Yung salvation buo. Ito yung package o sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Buo yun. Kasi kung sabihin natin na may bahagi tayo noon, parang ininsulto natin Panginoon, kulang pala yung kanyang ginawa. So yan po yung dapat natin maintindihan sa bagay na yon. Kaya sabi po dito, through Christ we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Through the Spirit we are born again and sanctified. The Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Abiding in Him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. So, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay itinuring na ganap, inaring ganap, justified. Ang salitang ito ay walang dapat idagdag. Yung justification, purely, wala tayong bahagi kahit nakatiting dyan. Inaring ganap ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dyan, through Christ, we are justified. So, malinaw po mga kapatid ang sinasabi dyan. So, bilang mga parang ampon na mga anak ng lalaki at babae ng Diyos, iniligtas tayo mula sa pagiging makasalanan sa pamamagitan ng Espiritu. So, talagang Diyos ang gumagawa, Tayo ay ipinanganak na muli at pinabanal. Through the Spirit, we are born again and sanctified. So, anong ibig sabihin ng sanctified? Binabago ng Espiritu ang ating kaisipan. Isinulat yung kautusan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at binigyan tayo ng kapangyarihang magkaroon ng banal na pamumuhay. The Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Pansinin po ninyo yung pagkakasalita
salita dito, no? Through the Spirit, we are born again and sanctified. Binabago ng Espiritu yung ating isipan. Sinasabi po natin, nagbubunga na tayo, hindi po natin pwedeng angkinin na gawa natin yon kasi hindi tayo makakagawa, kasi makasananan po tayo kung hindi tayo tutulungan ng Banal na Espiritu. Alam po ba ninyo yung originator or origin ng turo na last generation theology? Ang nagpasimula ng tinatawag na last generation theology ay isa pong Adventist pastor, si Andreasen. Pinag-aralan niya yung righteousness by faith, pagkatapos ay iba ang naging konklusyon. Ang kanyang naging doktrina ay kailangan perfectly masunod natin yung law as in, walang labis, walang kulang. At mamuhay tayo ng sinless as in, hindi nagkakasala. Para pag nagawa natin yon, mapapatunayan ng tao na hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay ng utos. Pero kapag hindi ka nagkaroon ng perfect obedience at sinless life, matatalo si Kristo. So para sa kanya, hindi patalo si Satanas ngayon. Pwedeng manalo si Satanas kapag hindi natin nasunod ng perfecto yung kautusan. At yan po ang napakadelikado. Kasi sa kay Ellen White, matagal nang talo si Satanas nung ipako ang ating Panginoon sa cross. Tapos na yung laban. Humahabol na lang si Satanas yan. Pero kung tunggalian nila ay talo na si Satanas, ang hinahabol na lang niya yung tao na makakuha siya ng kanyang madadalas niya sa kapahamakan. Yan. So, dito, sa puntong ito, ay idinidiin natin na ang Holy Spirit ang tumutulong para mabago yung isipan natin. At ang pagbabagong ito ay hindi on the spot. Kasi kung totoo ang LGT, walang maliligtas na mga bagong binyagan kasi yung mga bagong bautismo, hindi maka-perfect yan. So, ang dami pong problema. Kaya nga ang ating Panginoon ay sinabi po niya dito sa 15:5 ng Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So malinaw po yan na tayo bilang mga sanga, hindi po pwede na may sanga na hindi nakakabit sa puno, at ang puno ay si Kristo. At walang sanga na magbubunga na hindi nakakabit sa puno. Ibig sabihin, ang sekreto ng matagumpay na pamumuhay ay kay Kristo talaga. Kaya kahit na yung sanctification na tinatawag po natin ay Diyos pa rin ang gumagawa sa atin. Okay? Sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So kaya sinabi ni Apostol Pablo ito dahil nga sa experience niya, wala talaga siyang mabuting nagagawa kahit yun ang gusto niyang gawin. Pero nang tanggapin niya si Kristo, na-experience niya na magagawa natin sa pamagitan ni Kristo. Kapag may nagtanong sa atin, bakit hindi ka ba makakasunod perfectly? Through the help of Christ, of course, we can. Magagawa po natin yon. Hindi tulad ng sinasabi ng LGT na sa ating contribution, sa ating pagsunod, ay kaya po natin maging matuwid sa ating sarili. At doon sa puntong yon ay tinanggalan ng credential ng General Conference si Andreasen. Ang mahirap po nito, yung origin ng LGT ay tinanggalan ng credential, pero ngayon ipinaglalaban ng ating mga kapatid, at kahit na alam nilang na-sanction yung originator niyan, itinataguyod pa rin po nila. At ito po ay isa po sa sinasabi ni Ellen White na pagliliglig sa loob ng iglesia, kasi ang pinakamahalagang doktrina natin ay yung salvation. Magkamali po tayo ng interpretation tungkol sa salvation, delikado. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, pagka mayroong nagturo na ibang ebanghelyo, itakwil. Sa panahon niya, binabanggit niyon kasi may nagtuturo ng ibang Jesus at hindi sa magitan ng Panginoon ang salvation, sa bibigitan ng gawa at iba pong nagpapanggap na Kristo, ang sabi niya ay itakwil. Tingnan niyo po sa libro natin na Adventist Believe. Salvation includes living a sanctified life on the basis of Christ accomplished at Calvary. Yung pong kaligtasan kasama ang pamumuhay na may kabanalan, ito po ay nakabase sa ginawa ni Kristo sa cross. Wala pong laging basihan. Yung pong sanctification, yung banal na pamumuhay ay
salig pa rin sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya yung perfection na tinatawag nila, yung sinless perfection, mga kapatid, sa ating pong doktrina ng iglesia, pag sinabing perfection, walang iba kundi yung ginawa ni Kristo, yun ang perfect. Yun ang perfect, yung pong sacrifice na ginawa ng ating Panginoon dun sa cross. Yan yun. Kaya salvation includes living a sanctified life on the basis of Christ accomplished at Calvary. So, wag natin ma-misinterpret kasi pag tinuturo po natin na walang kinalaman ang pagsunod sa kautusan, ang conclusion ng iba o kaya ang interpretation ng iba ay hindi na natin pinapahalagahan yung Ten Commandments. Mali yon. Kasi sa fundamental beliefs, iba yung topic tungkol sa salvation, iba yung tungkol sa law of God. Kapag ka nagdugtong-dugtong tayo ng quotation doon sa ating libro, magkakamali. Kaya ang nangyayari, para patunayang salvation, kukuha sa law, isasalpak doon sa topic sa salvation, parang may kinalaman. Separate ho ang explanation doon, mga kapatid. Kaya, ang sabi po dito sa Romans 3:27-28, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa. O, tingnan po mga kapatid. Saan daw naroon yung pagmamalaki, pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Paano nahiwalay? Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa. Ibig sabihin, ibinukod po talaga yung paggawa sa kaligtasan. Hindi po anti-nomos or anti-law tayo, kundi inilalagay yung pagsunod sa tama. Kapag ang pagsunod sa kautusan, iligay natin sa unahan, mali na yon. Kailangan ilagay natin sa huli, after salvation. Hindi rin pwedeng isabay. Parang ganito. Kunyari, mga hindi kayo believer, nangaral ako sa inyo, tapos may papabautismo, sasabihin ko ba na sumunod muna kayo bago mabautismuhan? Hindi. Pero kung sinabi ko, kailangan perfectly, mas pangilin nyo yung sabat, mag-ika po kayo, kayo magkumain bago bautismuhan, doon may kasabay na gawa. So hindi natin sinasabing ganon. Anong kinakailangan lang? Sumampalataya. Therefore, walang kinalaman nga yung law, yung works of the law. So, after po na maging Kristiyano tayo, doon siya nagkakaroon ng papel sa buhay natin, hindi additional sa salvation, kasi tinanggap na natin yung salvation ng buo. Yung pagsunod sa kautusan, hindi nagdadagdag, kundi yun po ay reflection or bunga. Ayan. Doon po nagkakaroon ngayon ng problema. So, malinaw po sa atin yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito sa verse 28, kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaring ganap sa panampalataya na hiwalay. Malinaw po yan. Kaya yung ating fundamental beliefs ay Bible-based. So, nakasalig sa Biblia. Tingnan po ninyo yung explanation po dito, page 124. Even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. O, kita nyo na? Kasi sabi ng iba, meron yung pagtanggap, yung pagsisisi. O, sabi po dito, kahit na yung response natin, yung tugon sa ini-offer na salvation, hindi ito nag-originate with human beings, but with God. Bakit? Kasi nga, matatanggap mo yon kasi pinaunawa sa atin ng Holy Spirit, yung napakahangahangang ginawa ng Panginoon, yung pagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa cross. Pag naramdaman mo yon sa pagitan ng Holy Spirit, magkakaroon ka ngayon ng response. So, hindi nag-originate sa iyon, kundi galing pa rin yun sa Panginoon. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Our faith is but a gift of God. Yung ating pananampalataya, ay bigay din po ito ng Diyos. At mababasa nga naman natin yan sa Roma 12:3. It is our repentance. As is, ganon din po yung ating pagsisisi sa Gawa 5:31. Our love arises in response to God's love. Yon. So, yung ating pag-ibig sa Diyos ay bumabangon, yung pagtugon po natin ay pagtugon ito sa sa Diyos na unang umibig sa atin. Tapos, ang karugtong po dito, although repentance precedes forgiveness,
Sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessing of God. Bagaman yung pagsisisi natin ay nauuna. Kaya nga bago yung kapatawaran. Siyempre, hindi naman papatawad kung hindi magsisi. So yung pagsisisi nauuna, bago yung kapatawaran, yung mga makasalanan naman ay hindi maaaring sa kapamagitan ng kanilang pagsisisi ay sapat upang matyak yung pagpapala ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Na yung sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessings of God. Hindi garantiya na nagsisi ka ay sapat na yon, mga kapatid, upang matyak na tatanggapin natin yung pagpapala ng Diyos. In fact, sabi dito, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. Ayon. So, ang mga makasalanan ay hindi maaring magmula sa kanilang sarili yung pagsisisi. Ito ay kaloob din ng Diyos. So, ibig sabihin, tinan niyo po maaring hindi natin alam. Kasi ang iniisip natin, yung pagsisisi at pagtanggap, galing sa atin sarili yun. Pero bakit sinasabi ho dito? Nagawa din ito ng Diyos. At sabi dyan sa bandang last part, the Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance, this heartfelt sorrow for sin. Ito po yung mga talata na ginamit. Tingnan nyo Acts 5:31, Romans 2:4, ay basahin natin. Kung nandyan nga ba na pati yung pagsisisi ay Diyos ang gumawa. Ito, Gawa 5:31. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. O, tinan nyo, yung pagsisisi, saan galing? Sa Diyos din. So, bakit nga ba nagsisisi tayo? Kasi may nagpaunawa sa atin na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang tagapagligtas. So, in that sense, mga kapatid, lumalabas na yung pagsisisi, hindi nga nag-originate sa atin. Merong nagpaunawa nito sa atin at ang gumawa niyo noon ay ang Diyos. So ito yung matagal na natin na hindi alam. Kuya, marami pong mga Adventist, mas madaling napapaniwala. Hindi, may bahagi tayo. Kaya ako, kadalasan sa mga napupuntahan ko, tinuturo ko talaga ito kasi ito yung advice sa amin ng mission. Kasi kumakalat ang ibang interpretation tungkol dito. Kasi ito yung ating fundamental. Kaya nga pinakita ko yung page, yung cover, 2020 edition, tapos binago yung cover, pa yun din yung laman. Ito rin yung laman. Ngayon, isa sa talata pa, dito nakita natin, yung Diyos ang nagbigay ng pagsisisi kahit sa Old Testament. Dito naman sa Roma 2:4 na ginamit din sa ating aklat. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kita mo na? Hindi lang isang talata. Yung kabutihan ng Diyos, pag naintindihan ng tao, di ba pag nangangaral tayo, kaya nga sa mga crusade, sa ngayon po mga kapatid, pag ako po nag-crusade, Christ-centered, na kahit na ang topic ko ay law, si Kristo yung nasa gitna. Papaanong paraan yon? Siyempre, pag nagturo tayo sa labas, oo nga, ang ganda ng doktrina niyo, Brother Johnson, pero ang hirap namang sundin. Di ba ganyan? Bawal ng baboy. Paano yan? May trabaho ako ng Sabado. Sa utos, ganyan. Ika po, mababawasan pang kita ko. Maraming negative. Pero paano mo i-apply si Kristo? Ituro po natin sa kanila na wala pong magandang future ang tao kung hindi tatanggapin si Kristo. Dapat ma-realize yung pangangailangan sa Panginoon. Kasi pag naintindihan nila yon, hindi na mahirap sa kanila. At sabi ng Panginoon, kailangan nakakabit kayo sa puno, kayong mga sanga, kaya hindi kayo makakagawa kung hindi kayo kakabit sa puno. Ikakabit muna. Kailangan magbunga muna ang sanga bago ikabit sa puno. Wala na bang ganon? Tatanggapin si Kristo, magiging kaanim ng iglesia. At dahil nasa atin na si Kristo, madali na yung bunga. Pero yun nga po mga kapatid, lahat tayo nagkaroon ng struggle nung bago tayong mabautismuhan. Hindi natin napiperfect kaagad yung pagiging perpektong kaanib. Pero ano sabi doon sa binasa natin kanina? Sa pamagitan ng gabay ng Holy Spirit. Kinokondisyon, tinuturuan, sinasanay ang ating mga kaisipan para magkaroon ng banal na pamumuhay. So,
Nakuha po natin, mga kapatid. Kaya nga sabi po rito, ito, napakalinaw na hindi pwedeng kontrahin. People cannot earn salvation by their good works. Ito po ang kinukontra ng marami. At ako po ay sigurado na hindi na tayo mapapaniwala nun kasi naunahan na natin. Kapag ka may pumunta rito, wag lang kayong maingay. Basta wag nyo na lang paniwalaan. Meron tayong human effort. Ang sabi ng ating fundamental beliefs, people cannot earn salvation by their good works. Hindi ho na tayo gumagawa, hindi po tayo nagsusumikap, magsimba, walang patlang, mag-ikapo, lahat para sa kaligtasan. Hindi. Kasi nauna na yung salvation. Kaya pag tinanong tayo, ligtas na ba kayo? Siyempre, anong ginagawa ko rito? Tinatanong nga ako ng isang, nakakatuwa pa galing sa ibang pananampalataya. Tinanong ako ng hayagan, akala niya siguro mapapahiya ako. Bakit? Ligtas ka na ba ngayon? Sabi ko, siyempre, anong karapatan ko mangaral ng kaligtasan kung di ako ligtas? Pero mangangaral ka? O paano maligtas? Ikaw pala hindi ligtas. Sasagutin natin, yes. Pero kung hindi natin naintindihan to, hindi tayo makakasagot. Akala natin, nagsisikap pa lang tayo. Kaya napakahalaga po, meron po tayong online. Ito, masisearch naman natin ito sa online. At yan po ang sinasabi. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Ayan, yung obedience, resulta yon, bunga. Hindi siya root of salvation, kundi fruit. Iba yung ugat sa bunga. Okay? Tapos sabi dito, the gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Ito ang maganda, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin, mas masarap po ang pakiramdam kung mailagay natin ito sa tama. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Work then are not the ground of salvation, but its fruitage. Yung pong pasasalamat at mga nakaranas ng pagpapatawad ay ginagawang kagalakan yung pagsunod. Yan kung tatagalogin natin. So yung pagsunod natin, ginagawa na lang natin, ini-enjoy natin yung salvation. Kaya nakakasunod tayo. Di ba ang ganda? Kaya nga, experience of salvation. Pag na-experience mo yon, iba ang resulta. Di ba, minsan may nakakainan po tayong mga masasarap na restaurant, no? Pero hindi ka binayaran ng restaurant, ikikwento mo, ang sarap dyan. So, ang mangyayari talaga, makakakuha ka ng mga marami din kakain. Hindi ka binayaran ng restaurant. Bakit mo na-share? Kasi na-experience mo. So, napakahalaga mga kapatid, na na-experience natin yung salvation. Ang fruit po nito, ma-share mo. Kaya nga, hindi ko makalimutan, yung nagkaroon na po ako ng kaibigan. Kung matatandaan ninyo, Ninong Rex, si Ninang Perla, anak niya si Jing. Yan. Naging ka-close ko yon. Nakikita naman ni Lani noon. Meron siyang naging kasamahan nung nag-clinical sila sa St. Luke's. Meron siyang naging kaibigan na babae. At sabi niya, Johnson, tulungan mo naman ako. Ang bait-bait itong kaibigan ko. Gusto ko siya maging Adventist. Kayo lang, sineshare ko na sa kanya yung Adventist. Pero pag nagtanong na siya sa doktrina, hindi ko na ma-explain ng detalyado. Kaya, ipalikilala ko siya sa iyo. So, sinama niya dyan sa kanila, nakilala ko. In short, naging kaibigan ko. Nung nagkaroon po ng crusade sa Arcillas si Pastor Bautista, pinagtyagaan ko yun, sinusundo ko sa St. Luke's Tapos dinadala ko sa Arcillas. To make long story short, na bautismuhan. Alam nyo nang mabautismuhan yon, nanonood pa rin siya, alam niya mapapanood niya ito. Nung mabautismuhan siya, Brother Sumusot, ay talaga naman, pag namamasyal kami, kasi naging close, pag namamasyal-masyal kung saan-saan, magkasama kami, ay uupo talaga siya sa unahan ng jeep. Kikwentuhan niya yung driver, alam mo, ang sarap maging Adventist. Kung alam nyo lang, sabi ng jeep, ano ba yun? Isa siyang grupo ng mananampalataya na napakaganda ng doktrina. Kung alam mo lang. Sobrang interesado. Sige nga, paano ba? Wala naman pang nun. Meron lang kami noong radyo, wala pa tayong TV, wala tayong social media pa noon. Ang meron lang noon Friendster na wala pa naman ganitong mga nasi-share ng mga video. Pero lahat ng matabihan niya, mga kapatid, kinikwentuhan niya talaga. Di ba ang ganda? At alam ko na pag na-experience talaga natin yon, na naintindihan natin yon, kusa yan na hindi natin mapipigilan na magsalita yung bibig natin at ma-share natin
kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Yan ang isang dahilan kung bakit tinuturo sa atin dito. Work then are not the ground. O yan of salvation, but its fruitage. Yan po ang nakalagay sa ating fundamental beliefs. At ito na lang, dalawan lang siguro. Only through abiding in Christ can we render heartfelt obedience. Sa magitan lamang ng pananatili kay Kristo, tayo'y makapagbibigay ng buong pusong pagsunod. So nakakasunod ang tao kapag ka nakakabit sa puno yung sanga. Okay? The basis for this justification is not our obedience, but Christ. Ang nagligtas sa atin, hindi yung ating ginawa, kundi ginawa ni Kristo. Ay, ang sama talaga ng dating sa mga kapatid. Pero yan pala yung nandyan. The basis for this justification is not our obedience, but Christ. Kasi yung pagsunod natin, basahan yan at hiwalay yan doon. Yung salvation, yung pagsunod ni Kristo sa utos ng Ama. Di ba? Ba't siya nandito? Di ba sinugo? Tinupad niya, sinunod niya. Yun yung obedience na nagligtas. Hindi yung obedience natin. Yun, mga kapatid. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justifications of life. By one man's obedience, many will made righteous. Sa magitan ng isang tao, naging makasalanan ang lahat. Pero dahil din sa isang tao, si Kristo, naging matuwid ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ito na lang, last na lang ito, Romans 5:18-19. Kaya kung paanong sa magitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa magitan ng isang gawa ng katuwiran ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa magitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa magitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Short, pero alam ko, naibigay natin ang tama, mga kapatid. Kaya nga, mag-ingat po tayo kasi kahit na sa mga napapanood po natin sa social media, meron din dyan Adventist pero ang turo hindi official, hindi mainstream. Kaya kung hindi tayo mag-ingat ay magiging daan dyan para tayo ay mailigaw. Kaya nga dahil din dyan kaya dumami po ang na-convert na mga anti-trinitarian na ngayon na Adventist. Hindi na naniniwala sa Holy Spirit kasi dyan sa kami ang tunay na Seventh-day Adventist. Talaga? Tapos makikita mo sa doktrina, hindi totoong may Holy Spirit. Ang Holy Spirit sa Bible, si Kristo din yun. Patay na. Ang buti nga dito, hindi kayo gaanong affected ng mga ganon. Pero sa iba, sa ibang iglesia, ay nakakarating ho kami kung saan-saan. Pati nga sa Bohol, sa Mindanao, Palawan, mga anti-Trinitarian, hindi na po naniniwala sa ating pagtuturo tungkol sa Godhead. So yan,